Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Sa Tarlac, nakapagbilang si And I'm feeling Paul yun, no? good. Yung malaki. I'm feeling good. Ako po si Johannes L. Simbol, mas kilala dito sa Tarlac na Kuya Dax. Ako ay kasalukuyang staff ng Tarlac Provincial Tourism Office. Dating nag-practice sa media ng ilang taon. Kasalukuyang miyembro ng Tarlac Mountaineering Club at saka ng Wild Birds Club of the Philippines. So, dahil nung bata pa ako, mahilig na talaga ako sa outdoors. Yung father ko, he would take me on hiking trips, things like that. Nung nag-college ako, naging formal yun, pagiging mountaineer. No? So, parang hardcore siya na hobby. Halos every weekend, umaakit ako. Tapos, throughout those times, nagiging interested ako sa nature, sa biodiversity, yun. Tapos, yung mga bandang 2015 or 16, I start taking photographs of birds, no? Pero wala pa yun. Parang party lang nung journey ko as a mountaineer. Na kung ano yung mga nakikita ko along the way. Mga birds, flowers, insects, trees, ganun. Pagka nagkaroon kasi ng science yung hobby, katulad ng ginagawa doon sa parang mas nale-legitimize yung ginagawa mo. Tapos nagkakaroon ka ng kahit paano may sense of accomplishment kasi nakakatulong ka dun sa recording ng mga ibon. Bilang parte rin ng Tarlac Provincial Tourism Office, tinutulungan namin promote itong bayan ng Victoria, no? So, napaka-receptive naman ng local government ng Victoria. Hanggang nagkaroon kami ng opportunity na to tie up with the Department of Tourism sa national government. Nakahingi kami ng funding for a bird guidebook, no? Para dito sa Victoria. So, yung mga litrato ng office, ginawa into a bird guidebook. Maganda yung idea na meron kang science doon. Ilan yung species, ilan yung birds, no? Kailan sila pupunta dito, ano yung mga kinakain, and things like that. Pero next in line ko na plan is to present the birds in a cultural manner. Doon nakaka-relate yung mga locals eh. Katulad nung brown shrike. Ang brown shrike ay isang migratory na ibon. Ang kwento nung isang matandang farmer, sabi niya, alam niyo ba sir, kapag nakikita namin yung ibon na yan, ibig sabihin, pahinto na yung rainy season. So, hindi lang siya science-based, no? Culture-based siya. Kumbaga sa isang area, kapag narinig na nila yung ibon na yun o nakikita na nila, traditionally, they would either start planting vegetables that do not need much water. Kasi pahinto na yung tubig eh. So, alam nila na magta-transition na sila sa ganitong vegetables o ganitong mga tanim. Is it a career? Is it a side hustle? Hindi siya masyado kasi hindi siya regular nakakapag-produce ng parang print-worthy na mga photos. Pero I do it anyway kasi yun nga kanina kinikwento ko. Napaka-relaxing ng birding. Nung una akala ko pag naglalakad ka ng malayo mas marami kang makikitang ibon. Pero lately parang mas masarap pa yung tumambay sa isang lugar tapos mag-antay. Tapos ang dami mong opportunity. Yung stress mo sa work nawawala, yung toxicity sa city, yung ingay, yung amoy. Hindi katulad dito, sarap tumambay, no? Sarap ng simoy na hangin. No? Yun yung mga ganong bagay na nakakapagpasaya dun sa ganitong hobby. Ang isang plano namin is to get hold of maraming binoculars, no? Ang balak sana namin is to bring in kids from public schools, no? Kasi sila yung yung pag nasa bahay sila, wala silang mga ginagawa, titiradulin nila yung ibon. O kaya yung pinapabayaan lang nilang lumilipad. Yan, tulad niya, may dalawang Eurasian tree sparrow. So, ang balak namin is to educate the younger generation ba through birding. Another plan on the works na is to do a mobile photo exhibit. No? Hindi lang siya pang galleries. Ang balak namin is to bring the exhibit sa communities. Para nagkakaroon silang idea, ito, lagi sa likod ng bahay namin to eh. Pero hindi nila alam, taga Russia pala yun. Taga-China pala yung ibon na yun. Di ba? Things like that would start sa school eh.
Actually dapat nag-start yun sa mga bahay-bahay. Yung respect sa nature. Kasi kapag kunyari, dito sa probinsya, yung nakikita mo yung tito mo, nag-hunt, no? Para ibenta yung ibon. So, hindi siya magandang example, no? So, feeling ko kailangan nag-start talaga sa community yung ganong respeto sa nature. Tapos, hopefully, masubaybayan o masundan ng mga lessons sa school. So, ganun lang naman yun. Bisyo talaga siya. Parang maraming bagay. Pag, kunyari, nahilig ka mag-bike, bibili ka ng bike na okay, na magagamit. Pero pag marami ka na nakakasama na bikers na sobrang high-end nung mga gamit nila, so matetempt ka na mag-upgrade din. Yung mga ganung bagay. Pero pinaka-importante ay yung science muna. Learn your species, tapos learn paano magbilang ng ibon para makapag-contribute sa science, yung mga ganun. Yun yung first step na nakikita kong sobrang importante.